TRO na 'to, ano yung ibig sabihin ng TRO, talo na po ba si Bato? Yan po ba yung main, petition? Ano po ba yung ibig sabihin ng main petition at bakit po, pinapalagan 'to bakit sinasabi natin na malayo pa po yan, yung laban ni Senator Bato malayo pa po yan? Eto po 'no, babasahin ko po sa inyo ano talaga yung, binasura ng Supreme Court para 'wag na tayong magpa-fake news dito sa media, sa iba pang mga vlogger, et cetera, et cetera. Sa Tagalog na, pinatagalog ko na rito kay, Gemini. Okey. So yung hindi pala Tagalog. Ang pangunahing petition ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema ay petition for certiorari and prohibition na kumo-question sa legalidad ng pakikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC at sa bisa ng pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya dito sa Pilipinas. So ang kino-question po ni Bato, mayroon po bang legalidad yung pakikipagtulungan pa rin natin sa ICC? Yan po yung main, eh. Okey. Samantalang yung TRO po, hindi po yan yung main petition. Sa prayer lang po yan habang, kasi alam ni Bato na matatagalan pa yung pagpapasya ng Supreme Court kasi mag-o-oral argument pa, mahaba yan, eh, bago magpasya yung Supreme Court. Pansamantala, humiling sila ng TRO, temporary lang nga, eh, temporary restraining order kasi mayroon ng nagbabalak sa kanya na hulihin siya, 'di ba? O talagang meron, hindi lang po balak, nakita po natin na, talagang gustong-gustong hulihin si Bato, partikular ng NBI, 'yan. Kaya ang hiniling niya po, dahil alam niyang matatagalan yung petisyon niya for certiorari, na tinatanong niya sa Supreme Court kung legal ba yung pakikipagtulungan ng BBM administration sa ICC. Alam niya matagal ng pagpapasya yan, eh. Habang, pinag-uusapan pa yan ng Supreme Court, maglabas muna yung Supreme Court ng TRO para hindi siya hulihin habang pinag-uusapan pa. Alam niyo yun? Hindi pa po nila natatalakay yung main na petition ni Senator Bato. Kaya hindi pa po talo si Bato. Okay. So anong ibig mong sabihin ba dun? Ang ibig natin sabihin, nakabinbin pa rin po, hindi pa po pinag-uusapan yung main petition niya, kino-question yung legalidad ng pakikipagtulungan ni BBM sa ICC. Kasi wala na po talaga tayong, ugnayan dapat. Kaya 'pag nagpalit po, inabutan po yan ni VP Sara, sasabihin lang ni VP Sara, "Hindi na tayo member niyan, wala ng makikipagtulungan sa ICC, tapos na po yun." Maliban po na si Bato ay pumunta sa bansa na miyembro ng ICC, yung bansa na yun puwede siyang dakipin. Halimbawa, nagpunta siya sa UK. Pero 'pag dito po sa Pilipinas, maliban na lang kung kidnapin siya at dalhin sa dahig. Katulad po ng mga, wanted din po sa ICC na Vladimir Putin at saka si Netanyahu at iba pa, hindi ko kilala kung sino pa yung iba. Sila kasi yung mga pinakasikat. Okay, ano po ba yung kaya yung sinasabi ni Bato, bago natin ang point niya, bago kayo magpasya kung legal ba o hindi, sabihin niyo muna sa mga humuhuli sa'kin, "Wag akong hulihin." Yun po yung binasura ng Supreme Court. Okay, ano ba yung mga pangunahing isyung legal sa petisyon ni Senator Bato? Eto po, sinasabi ni Bato,
walang lokal na warrant of arrest. Oh, 'yan yung hinahanap natin, 'di ba? Asan yung warrant of arrest na galing sa local court? Oh, ikalawa, meron pa bang jurisdiction yung ICC samantalang umalis na tayo effective 2019? Tapos na tayo sa ICC. At ikatlo, illegal yung pakikipagtulungan ng ating, mga ahensya ng pamahalaan sa ICC dahil wala na nga tayo. Yan po yung tatlong kino-question ni Bato, na kinakailangan bang magkaroon muna ng local, court, local court order para siya arestuhin? Oh. At dahil diyan, lumaki na po yung usapin. Sinasabi po na puwede ng arestuhin si Senator Bato. Hindi pa rin po. Ginangk lang po yung ano, eh, kanya-kanyang interpretasyon na yan, eh. Oh, para hindi po tayo malito, eto po ang, mula po sa kung saan man siya naroon, pakinggan po natin yung pahayag ni Senator Miriam Defensor Santiago. Siya po yung author pala ng ano 'no, ng 9851 o yung, Crimes Against Humanity na ginawa ng Pilipino. Ang linaw po ng paliwanag niya tungkol sa ICC. Sana sana pinakinggan po ito ng mga nagpapatupad ng, pakikipagtulungan ng ICC sa Pilipinas. Eto po si Miriam. Miriam, pasok. Na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niya yung korte doon sa bayan ay Teka, mas maganda mapanood niyo, eh, para hindi ko na uulit-ulitin. Ayan po si Miriam nung siya po ay nabubuhay pa. Pakinggan po natin si Miriam. O bakit ko po 'to ginagawa? Bakit po kinukuha natin si Miriam kahit patay na? Eh, sila po ang mahilig manggamit kay Miriam Defensor Santiago, eh. Si Tito Soto lagi niyang kino-quote yan, eh. Ngayon tayo naman po mag-quote kay Miriam. Hindi naman po siguro masama. na kung ginawang kasalanan dito sa nakalista ng jurisdiction ng ICC, ang magbibista niya ay korte doon sa bayan na yun. Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of so yan ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay sa kapanaman yan pumunta sa ICC. Sana sana ito naging gabay natin kasi si Miriam po, kandidato po natin. Hindi ko po alam kung siya po yung, inayawan niya yung pagiging judge diyan sa ICC or, alam ko judge na po sana yan sa ICC pero pinili niya po na maging, senador. Hindi ko na po alam yung timeline, pero yan po yun. Tignan po ninyo, kanina sinabi natin yung international lawyer. 'Pag mga international lawyer po, alam po nila na dapat hindi kagyat na pinapatupad yung mga, hindi dapat tayo tumatakbo agad-agad doon sa ICC kasi court of last resort. Eh, dito po sa kaso ng Pilipinas, court of first resort. Daig pa po ng, ICC yung, Court of Appeals, eh. Kasi parang regional trial court po ang nangyari sa kanya, eh. Una siyang sinampahan na sa una po nagsampa agad sa ICC na agad. O nakita niyo po yung pagkakaiba? 'Pag mga international lawyer po ang nagsalita, eh, wala pong jurisdiction yung ICC or eto po kasing panahon na 'to, member pa tayo ng ICC.
Ang sinasabi ni Miriam, kahit member pa tayo ng ICC noon, dapat local court muna. Kung hindi na gumagana yung local court, tsaka ka tatakbo, last resort mo yung ICC. Sa kalagayan po ng Pilipinas, never po tayong naging failed state. Lagi pong umiiral yung ating court system dito. Sa akin kasi na ano. Kasi hindi ko na marunong mag-observe. The literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because it's free elementary and high school education in our constitution that everyone is literate. That's why I don't even demand that the voter must be literate. Ay, kasi ang nakalagay naman maliwanag doon na magbibistay sa yung mga statement sinasabi. Hindi naman iyan dahil kaagad sa dali. Kaya bakit tatagwin ako? User that ordinary Filipino soldiers and policemen will be brought to trial in the Hague in the International Criminal Court. And I have to answer that question seriously. Yan po. Dinadaan lang po ni Miriam Defensor Santiago pero dati na po niyang sinabi, noon pa, yung nangangamba dyan sa ICC. Bakit kayo matatakot sa ICC? Hindi naman agad-agad dun dadalhin yung mga sundalo, hindi na. Warning po yan ni Miriam Defensor Santiago. Hindi kayo nakikinig. Sabi niya po, magaling po to, international lawyer po to. In fact, muntik na maging judge siya ng ICC. O judge na yata siya ng ICC, tinanggihan niya lang. Nakuha niyo po. Hindi dito bibistayin. Magkakaroon ng bista. Sa Pilipinas dapat, hindi po dun sa ICC. Baliktad eh. Walang kaso si Bato dito. Walang kaso si Bongo. Walang kaso si Pangulong Duterte. Doon agad. Kaya sila yung naglabas ng warrant of arrest. Noon pa, winarningan na ni Miriam Defensor, ang kinakailangan lang ng mga mambabatas natin, ang kinakailangan lang ng mga nagpapatupad ng batas, magbasa ng konstitusyon. Hindi po nila ginawa eh. Yan yung problema. Ngayon, talo na ba si Bato? Wanted na ba si Bato? Wanted po siya sa ICC. Pero dapat hindi tayo sumusunod sa ICC, lalo na kung mayroon tayong sariling korte rito. Dalawa po ang problema ng mga sumusunod na direkta sa ICC. Una nilang problema, member ba tayo ng ICC at ipapatupad nyo? Illegal po yan, kidnapping po. Kaya nga merong kaso ang pamilya Duterte dito po sa mga nagpakidnap kay Tatay Digong. Ikalawa, kahit member tayo, paulit-ulit na lahat ng tao, kahit member tayo ng ICC, dapat makita pa rin na last resort sila. Ipapakita nyo na walang umiiral na court system sa Pilipinas bago kayo tatakbo ng ICC. Wala nga kayo sinampa eh. Si Kian mismo, yung lagi po ninyo, hindi po, ang ibig po sabihin ng walang gumaganang korte, ayaw talaga nila. Tinatanggihan nila yung kaso. Wala naman po tumatangging korte rito. Hindi po totoo na walang gumaganang korte. Yung Supreme Court hanggang ngayon may tumatakbo para magsampa ng reklamo. Paano nila patutunayan yan? Kaya po lahat to, ano po ang mangyayari sa lahat ng ito? Matatapos lang po to yung pakikipag-ugnayan natin sa ICC pag nagpalit na po ng Pangulo.